Kamusta? Aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae. Nais ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay mapasa iyo ngayon at sa iyong pamilya rin. Ako si Pastor Antonio Jr. Mga kapatid, gagawa ng himala ang Diyos ngayon sa iyong buhay. Sigurado ako rito. Ang mensaheng ito mula sa banal na Espiritu ay para iayon mo ang iyong puso sa Diyos. Alam mo ba ang mangyayari kapag nasa ilalim ka ng kalooban ng Panginoon? Sinabi ni Jesus, "Anumang hingin ninyo sa aking pangalan, gagawin ng Ama upang maparangalan ang kanyang pangalan." Amen ba? Madalas nating hinahanap ang mga biyaya at humihiling ng panalangin, pero hindi natin binabalik ang puso natin sa Diyos o inaalam ang kanyang kalooban para sa atin. At higit sa pag-alam ng kalooban niya, mahalaga ring talikuran ang sariling kagustuhan para sundin ang kanyang salita. Amen? Yan ang gusto kong pag-usapan. At magbibigay ako dito ng isang halimbawa na magpapakita sa iyo ng malinaw kung bakit hindi mo dapat patagalin ang pagsunod sa Panginoon. Dito sa bahay mga kapatid, may patakaran kami sa mga bata. Agad silang susunod. Kapag tinatawag ko si Lorena o si Daniel, ang aking mga anak, gusto ko na agad silang sumagot. Alam mo yon, hindi naman nila laging ginagawa yon, pero paraan ito para ipakita na ang pagsunod ay may biyaya. Lagi naming sinasabi ito dito sa bahay ng asawa kong si Thais. Alam mo ba yon? Kasi madalas, mga kapatid, gusto lang natin ang mga bagay na kayang ibigay ng Diyos, pero ayaw naman nating magpasakop sa kalooban niya. Sabi sa Biblia, awit 37, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nais ng iyong puso. Ibig sabihin, nais din ng Diyos na tuparin ang ating mga hangarin, ang ating mga pangarap at bigyang katuparan ang nasa puso natin. Una sa lahat, ang ating kaligayahan at kasiyahan ay dapat manggaling sa Diyos at sa Kanyang salita. Amen? Kaya naman iniimbitahan kitang samahan ako dito araw-araw. Alas 5 ng umaga. Nagsisimula ako ng panalangin sa umaga. Alas 6 ng gabi, ginagawa ko ang panalangin sa gabi. At sa hapon, alas 2:30 ng hapon. Naglalagay ako ng mga mensahe tungkol sa araw-araw na buhay. Mga pinakahuling pangyayari, lahat ay nakabatay sa salita ng Diyos. Makikita mo na hindi nakakainip ang Biblia kahit walang larawan, di ba? Nakakatuwa na puro teksto lang ito. Kahit ganoon, ito pa rin ang pinakakamangha-manghang libro dahil ang Diyos mismo ang nakikipag-usap sa atin. Ito lang ang libro na binabasa mo sa harap ng may akda. Amen? Ang banal na Espiritu ay nariyan kasama mo sa lahat ng oras. Nagsasalita sa pamamagitan ng salita. Natutuwa ako mga kapatid tuwing nakakabasa ako ng komento tulad ng ngayon mula sa isang kapatid na babae. Pastor, ramdam ko talagang kamay ng Diyos dito dahil tuwing naririnig ko ang panalangin, parang siya mismo ang nakikipag-usap sa akin. Parang kilala mo ako, pero mga kapatid, hindi ko talaga kayo kilala, lalo na ang inyong mga personal na bagay. Pero ang banal na Espiritu, siya na nakakakilala sa iyong puso. Siya ang nagbibigay buhay sa salita. Amen? At ang salitang ito ay nagbubunga kapag ito ay nagmumula mismo sa puso ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, magsisimula na tayo sa mensahe ngayon. Hihilingin ko lang na mag-subscribe kayo sandali. I-click nyo lang dito. Sa button na mag-subscribe. Sa tabi, may lalabas na maliit na kampana. Tingnan mo sa iyong cellphone at i-activate mo ang kampana. At piliin mo ang opsyon na lahat. Tama ba? Sa ganitong paraan mo lang matatanggap sa cellphone ang notification para sa next na video. Ayos ba? Tara. Mga kapatid, gusto kong magsimula sa pagbabasa ng isang talata sa Hebreo 3:13 kasama kayo. Makinig kayong mabuti. Ganito ang sabi, mga kapatid, mag-ingat na walang sino man sa inyo ang magtaglay ng masama at di naniniwalang pusong maglalayo sa Diyos na buhay. Paalalahanan ninyo ang isa't isa araw-araw upang wala ni isa sa inyo ang malinlang ng kasalanan at dahil dito ay tumigas ang puso. Amen? Mga kapatid, binigyan tayo ng dalawang babala ng sumulat ng Hebreo. Una, ang kasalanan ay lumalayo tayo sa Diyos na buhay. Kapag tayo ay nagkakaroon ng masamang puso, ibig sabihin kapag ayaw nating sumunod sa salita. Kapag ginagawa natin ang lahat ng salungat sa hinihiling ng Diyos at kapag hindi rin tayo naniniwala, ibig sabihin ang hindi naniniwala ay napapalayo sa Diyos. Mga kapatid, maraming tao ang matagal nang nasa simbahan at nasanay na sila sa lahat ng naririnig nila, sa lahat ng nakikita nila, na kahit mahirap paniwalaan, hindi sila naniniwalang mangyayari ito sa kanila. Minsan iniisip pa nila na guni-guni lang nila yon. Alam mo yon,
Lagi nilang hinahanap ang natural na paliwanag. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung iisipin mo, ganyan talaga sa buhay natin. Lagi talagang may natural na bahagi at may bahagi ring sobrenatural. Nasa iyo kung paano mo ito titingnan. Halimbawa, sabi sa Biblia, nahati ang dagat na pula. Isang bagay na sobrenatural yon, di ba? Pero sabi rin sa Biblia na, sa parehong kwento, may hangin mula sa silangan na dumating at nagbukas ng dagat. At nasa iyo na kung paano mo ito huhusgahan. Isa lang ba itong pisikal na bagay? Isang bagay na nangyari sa mundong ibabaw? O ito ba ay pagkilos ng Diyos? Mga kapatid, naniniwala ako sa pagkilos ng Diyos. Dahil umihip ang hangin eksakto sa oras na iyon. At paano naman huminto ang hangin eksakto noong nakatawid na ang lahat ng tao? Mahigit 2 milyon ang sumusunod kay Moises. At ayon sa Biblia, nang makatawid sila roon, tuluyang nagsara ang dagat at napatay ang mga kabalyero ni Paraon. At narito rin ang tanong, paano nagawa ng hangin na bumuka ang dagat para makatawid silang lahat nang tuyo ang kanilang mga paa? Yan ang sinasabi ng Biblia, naiintindihan mo? Pero kung iisipin mo, may pisikal at may sobrenatural na bahagi ang lahat ng bagay. Halimbawa, nagkasakit ka at bigla kang nagpakonsulta sa doktor o sumailalim sa operasyon at gumaling ka. Maaaring isipin mo na, ang doktor ang gumawa niyan. Kamay ng doktor, talino ng tao. Pero, mga kapatid, sinasabi ng Biblia, pakinggan nyo, sinasabi ng Biblia na ang tao ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Naintindihan nyo ba? Lahat tayo mga kapatid ay galing sa Diyos. At ang karunungan na taglay ng tao para lumikha o ang karunungan ng tao para magtayo, para gumawa ng mga dakilang bagay. Hindi natin kailangang tingnan itong pag-unlad ng medisina at isipin na, grabe, kita mo, hindi kailangan ng tao ang Diyos dahil matalino at magaling siya. Pero mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagbigay ng kakayahan sa tao. Amen? Ang bawat tao, kahit wala pang Espiritu Santo o hindi pa iniaalay ang buhay kay Jesus, ay larawan pa rin ng may lalang. Naintindihan mo? Kaya, tulad ng Diyos na lumilikha ng mga bagay na iba sa hayop, halimbawa, tulad ng Diyos na nag-iisip at may sariling kalooban, ganoon din tayo. Kaya, mga kapatid, lahat ng bagay ay maaari mong tingnan sa normal na paraan o sa sobrenatural na paraan. Kasama rito si Albert Einstein na matapos suriin ang lahat gamit ang kanyang talino ay nagsabi, 2 paraan lang ang pamumuhay ng buhay. Mamuhay na parang walang himala, na parang walang umiiral na himala, o mamuhay na parang lahat ay isang himala. Naintindihan mo ba? Pinili kong ganito ang buhay ko dahil naniniwala akong lahat ay himala. Marami rin ang naniniwalang galing tayo sa Big Bang, kung saan nagmula ang mundo. Pero isipin nyo ito, paano nagdudulot ng kaayusan ang kaguluhan? Hindi ba't komplikado ito mga kapatid? Mas madali ngang maging magulo ang maayos na bagay. Pero paano nagagawa ng kaguluhan na mailagay ang lahat sa ayos? Kaya, mga kapatid, mas makatuwiran na maniwala tayo na may kamay ng may lalang sa lahat ng bagay. Tingnan nyo, kung pwede lang nating suriin ang katawan ng tao, gugugulin natin ang buong buhay natin at hindi pa rin natin mauunawaan ang sobrang dami ng komplikasyon na meron sa lahat ng bagay. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng tao ang mga bagay sa loob ng sarili nating katawan. Paano pa kaya ang tungkol sa ibang mga nilalang, di ba? Halimbawa, kung pupunta ka sa ilalim ng dagat, makikita mong lumalangoy ang mga isda. May buhay doon, may buhay sa lahat ng bagay. Kaya, mga kapatid, dapat tayong maniwala na ang lahat ay isang himala. Kung nandito ka ngayon at nakikinig sa akin, kung ako'y nagsasalita dito sa iyo, ito'y dahil inalagaan ako ng Diyos. Ginalaw ng Diyos ang langit at lupa para makasama kita dito. Kaya, iniimbitahan kitang huwag magreklamo o mahulog sa kasinungalingan ng dyablo. Alam mo, huwag kang maniwala sa mundo dahil iba ang tinig ng tao sa Diyos. Amen? Sabi sa Biblia sa Awit Kabanata 1, mapalad ang hindi sumusunod sa payo ng masasama, hindi nauupo sa upuan ng mapanlait. Dahil sa kasalanan, maaari tayong maligaw at lumayo sa Diyos, sa Panginoon. Amen? At ang una kong sinabi sa inyo ay ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Pero inilalayo rin tayo nito sa ating layunin. Mga kapatid, ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa isang lalaki na ang pangalan ay Sanson. Tinawag siya, pinili ng Diyos mula pa sa kanyang kapanganakan upang maging tagapagligtas ng bansang Israel mula sa kanilang mga kaaway.
Ngunit mga kapatid, hinayaan niyang pumasok ang kasalanan. Matagal bago niya itama ang landas at magsisi. At binigyan siya ng maraming pagkakataon, mga kapatid, na masangkot sa mga babae, kabilang ang mula sa ibang bayan at mga prostitute. Lahat ng ito ay ipinagbawal ng Diyos. Ginagawa niya iyon kahit na nasa kanya ang pagpapahid ng Diyos, kahit na nasa kanya ang presensya, lakas at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Pero sinasabi ng Biblia na isang araw, ginupitan nila ng buhok si Samson. Pumunta ang mga Pilisteo at ginupitan siya sa pamamagitan ni Dalila. At sinasabi ng Biblia na tumayo si Samson na akala niya ay kasama pa rin niya ang Diyos, pero wala na ang Diyos sa kanya. Mga kapatid, napakalungkot nito. At ano ang nangyari? Nawala ang kanyang lakas, nawala ang kanyang paningin, at nawala ang kanyang kalayaan. Mga kapatid, dapat tayong maging mapagpasalamat sa kalayaang meron tayo. Sa lakas, ibig sabihin, ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa atin. Kasama rin dito ang pagkakaroon ng bukas at espiritual na paningin. Ngayon, nakikita natin ang mundo sa pananaw ni Kristo. Isang pribilehiyo at biyaya. Pero, mga kapatid, agawin ng kasalanan ang lahat ng ito. Kaya, naway magsisi ka. Huwag kang magbigay ng puwang kay Satanas. Huwag mong bigyan ng lugar ang dyablo. Dahil ang inihanda ng Diyos para sa iyong buhay, ang layunin niya para sa iyo ay kamangha-mangha. Ngunit ito ay mahahayag lamang habang ikaw ay tumatalikod sa sarili mong kagustuhan upang maging alagad ni Jesus. Amen? Ang pangalawang bagay, mga kapatid, ay ang kasalanan ay nagpapatigas ng ating puso. Ibig sabihin, sinasabi dito, tingnan ninyo, mag-ingat kayo at paalalahanan ang isa't isa upang hindi kayo magkaroon ng pusong matigas dahil sa panlilin lang ng kasalanan. Mga kapatid, madalas nababanggit sa Biblia sina Paraon at Moises, pati ang panahong naranasan nila. Si Paraon ay binigyan ng maraming babala ng Diyos, palayain mo ang aking bayan, at nagpadala siya ng mga salot. Pero ayaw niya, kaya lalo pang tumigas ang puso niya. Alam mo yon, maraming tao ang nag-iisip ng ganito. Magbabago ako, ibibigay ko ang buhay ko kay Jesus kapag matanda na ako. Saka ko lang talaga ibibigay ang buhay ko at maliligtas ako. Mga kapatid, habang nananatili tayo sa kasalanan, tumitigas ang puso natin, nababawasan ang interes sa Biblia at binabaliwala ang tinig ng Espiritu Santo, minsan pati iba pa. Ang totoo, nagiging manhid tayo, parang wala na tayong pakiramdam. Parang ganito yon. Nagkasala ka minsan. Sa sandaling yon, umiiyak ka, nagsisisi ka. Sinasabi mo kay Diyos, hindi na ako muling mahuhulog sa kasalanang ito. Pero bigla, naging malungkot ka, naging mahina ka, at gusto mo lang ng sandaling kaligayahan. Pumunta ka ulit at nahulog ka na naman. Umiiyak ka, nagsisisi, pero mula sa ikatlong beses pataas, hindi mo naramdam ang bigat o guilt. Bakit? Dahil ang kasalanan ay parang pampamanhid. Pinapamanhid nito ang puso mo. Kaya mag-ingat ka, dahil sabi sa Biblia, pinatigas ni Paraon ang kanyang puso. Dahil doon nawala ang kanyang panganay na anak na namatay. Nawala rin niya ang lahat ng kanyang mga kabalyero at mga kabayo. Dahil namatay sila doon sa dagat na pula. Maraming pagkalugi ang maaaring maranasan ng tao at pamilya. Nakita ko rin, mga kapatid, ang maraming pamilyang nasira dahil sa kasalanan. Lahat ng ito ay dahil isang araw ang lalaki o babae ay nakinig sa maliit na tinig ng kaaway na nagsasabing gawin iyon na wala namang masama. Delikado ito, magbantay tayo. Ayos ba? Gusto kong ipagdasal ka mamaya, pero gusto ko lang sabihin sa iyo ngayon na may magandang balita sa lahat ng ito. Sa bawat tukso, may inilaan na ang Diyos para sa iyo. Babasahin ko para sa iyo. Tingnan mo ang unang Korintos 10:13 kung ano ang nakasulat. Ang mga tukso sa buhay mo ay hindi naiiba sa mga kinakaharap ng iba, at tapat ang Diyos. Hindi niya hahayaang dumating sa inyo ang mga tukso na hindi ninyo kayang lampasan. Kapag kayo ay tinutukso, ipapakita niya ang daan palabas, isang paraan ng pagtakas para kayo ay makalampas. Amen? Luwalhati sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa bawat tukso ay laging may paraan palabas. Makakasiguro kayo dyan. Pero alam nyo ba kung ano ang problema? Ayaw nating dumaan sa likod na pinto. Ayaw nating gamitin ang emergency exit. Gusto nating manatili sa kasalanan. At dito nagkakaproblema mga kapatid. Para rin ito sa sarili ko. Ilang beses na akong nakipaglaban dahil ayokong bitawan ang kasalanan. Pero mahirap iyon. Hindi madali. Pero masasabi ko sa iyo, sobrang sulit. Kung nandito ako ngayon na nagsasalita sa iyo, bunga ito ng mga pagsuko na ginawa ko noon. Amen?
Kung ngayon ay may pinagpalang kasal ako, isang ministeryong mabunga. Kung gumagawa ang Diyos ng mga kamanghamanghang bagay, ito ay dahil nagpasya ako noon na huwag madungisan ng kasalanan ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi madali, pero si Diyos ang sumusuporta. Hindi mo ito magagawa mag-isa. Walang saysay na subukan mong harapin ang kasalanan. Kailangan mong iwasan ang tukso. Kailangan mong hilingin sa Diyos na iligtas ka araw-araw. Tulad ng turo ni Jesus sa Ama namin, iligtas kami sa kasamaan araw-araw. Amen? Papuri sa Diyos. Kaya, kapatid, bago tayo magtapos, gusto kong ibahagi ang isang halimbawa ng isang lalaki na hindi pinili ang pagtakas o likurang pintuan, kundi piniling magpatuloy sa kanyang buhay. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa isang lalaki na ang pangalan ay Lot. Si Lot ay pamangkin ni Abraham at sinasabi sa Biblia na si Lot ay naging napakayaman at si Abraham ay napakayaman din na napakarami nilang mga baka, mga guya at mga tupa, kaya kinailangan nilang maghiwalay dahil nagkakaroon na ng alitan. Hindi na alam kung alin ang kanino. At pagkatapos, ano ang nangyari? Binigyan ni Abraham ng pagkakataon ang kanyang pamangkin na si Lot na pumili kung saan niya gustong pumunta. At sinasabi sa Biblia na si Lot, doon sa kabanata 13 ng Genesis, pinili ni Lot ang mga kapatagang mas mataba ang lupa dahil mas maganda iyon para sa pagpapastol ng kanyang mga alagang hayop. Lahat ng palatandaan ay nagpapakitang nais pa niyang umunlad at iniisip ang kasaganaan. Maaaring hindi siya nagtanong sa Diyos. Hindi ito binanggit sa Biblia. Pero si Abraham bilang maka-Diyos ay tumungo sa kabaligtarang direksyon. At ang problema, doon sa lugar na pinili ni Lot ay may dalawang lungsod na tinatawag na Sodoma at ang isa pa, Gomora. Mga kapatid, napakasama ng mga lungsod na iyon. Napakasama talaga. Bakit? Dahil puno ng kasamaan, walang pagmamahal sa kapwa, hindi nila tinutulungan ang nangangailangan at napakarami ring kahalayan doon. Maraming sexual na kasalanang laban sa kalikasan na hindi kalugod-lugod sa Diyos, mga kapatid. Hindi lang homoseksualidad ang nandoon, kundi may mga perbersyon sa lugar na iyon, marami ring pang-aabuso. Alam mo ba ang nangyari? Nagpasya ang Diyos na hatulan at parusahan ang mga lungsod na iyon dahil sobra na ang kasamaan ng mga lalaki roon at wala ng pag-asa. Nagpadala ang Diyos ng mga anghel sa bahay ni Lot. Habang papunta ang mga anghel, mga kapatid, gusto ng mga lalaki doon na makipagtalik sa kanila. Inakit nila ang mga anghel dahil nakita nilang magaganda ang mga ito at nais makipagtalik, mga kapatid. Kaya, maiisip mo ba kung gaano kalaswa ang mga lungsod noon? At ano ang nangyari? Nang binalaan nila si Lot na dapat siyang umalis sa lalong madaling panahon. May nangyaring isang bagay na gusto kong basahin para sa iyo at pagkatapos nito ay magdadasal na tayo agad. Ayos ba? Basahin mo. Genesis 11, talata 12-17. Makinig ka. Tinanong ng mga anghel si Lot, may kamag-anak ka ba rito? Ilabas mo agad lahat ng kamag-anak mo dito, mga manugang, mga anak na lalaki, mga anak na babae, o sino mang kamag-anak pa, dahil sisirain na namin ang buong lungsod. Malakas ang sigaw laban sa lungsod na ito, kaya isinugo kami ng Panginoon para wasakin ito. Dali-daling pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak at sinabi, umalis agad sa lungsod, wawasakin na ito ng Panginoon. Akala ng mga binata na nagbibiro lang siya. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, sinabi ng mga anghel, dali, isama ang asawa mo at 2 anak na babae. Umalis agad, kundi mamamatay kayo pag pinarusahan ang lungsod. At dahil nag-aatubili pa si Lot, hinawakan siya ng mga anghel sa kamay. Ganoon din ang ginawa nila sa kanyang asawa at 2 anak na babae. At dinala silang lahat sa isang ligtas na lugar palabas ng lungsod dahil kinaawaan sila ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, dito natin makikita na inakala ng mga manugang ni Lot na siya ay nagbibiro. Alam niyo kung bakit? Naaalala niyo ba ang sinabi ko? Ang puso ay matigas na. Ang kasalanan, mga kapatid, nagpamanhid sa iyo. Kapag pinag-uusapan natin ang katapusan ng panahon, madalas ko itong binabanggit para bigyan ng babala ang mga tao. Malapit nang bumalik si Jesus, pero marami pa ring mga kapatid ang nagbibiro. Marami ang namumuhay na parang habambuhay na sila dito sa mundo at hindi tayo dapat maging ganun. Sabi ng mga anghel, lumabas agad. Pero sa sandaling iyon, sabi sa Biblia na nag-aatubili pa si Lot. Ibig sabihin, ayaw pa talagang umalis ni Lot doon. Kaya kinailangan siyang hawakan ng mga anghel sa kamay.
Hinawakan nila ang mag-asawa at 2 anak na babae saka dinala sa ligtas na lugar. At pagkatapos noon, alam natin ang nangyari. Bumagsak ang apoy at asupre at nilamon ang mga lungsod na iyon. Sa kasamaang palad, lumingon pabalik ang asawa ni Lot kahit bawal, ayon sa mga anghel. Kung lilingon kayo, magiging rebultong asin kayo. Mga kapatid, ang asawa niya ay lumingon at naging rebulto. Alam niyo ba ang nangyari? Madalas, sobrang kapit natin sa mga bagay at naabot natin. Kahit mga kaibigan o pamilya, minsan ayaw nating iwan ang comfort zone natin. Gets mo? Naniniwala ako na yun ang pumasok sa puso ni Lot. Kasi doon siya lumaki, mga kapatid. Doon siya umasenso. Tiyak na mas yumaman pa siya kaysa dati at ayaw niyang pakawalan ang mga iyon. Kinailangan pang hawakan siya ng anghel sa kamay. Alam mo kung bakit? Dahil sa panalangin ni Abraham. Sabi sa Biblia, winasak lang ng Diyos ang lungsod na yon dahil wala man lang 10 matuwid na tao doon. Kasi kung meron, hindi sana wawasakin ng Diyos. Namamagitan si Abraham para sa pamangkin niya, kaya iniligtas sila ng Diyos at naging maawain siya. Namatay pa rin ang mga manugang niya dahil hindi sila naniwala at tinrato lang na biro, kaya nanatili sila roon. Mga kapatid, babala ito sa lahat. Pinatitigas ng kasalanan ang puso at inilalayo tayo sa Diyos. Taos puso kong hinahangad na maging araw ng pagsisisi ito. Manalangin tayo, pwede? Amen? Sa huli, hihilingin ko sa iyo na ibahagi ito sa WhatsApp, pwede ba? Ipadala mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Naniniwala akong gagawa ng paraan ang banal na espiritu para maraming bumalik sa Panginoon. At isulat mo rin dito sa ibaba, sa mga komento, nangusap sa akin ang Diyos ngayon. Makakaengganyo ito ng napakaraming tao na hindi mo inaasahan. Papuri sa Diyos. Pahiran ko ng langis ng pagpapahid ang aking mga kamay. At gusto ko talaga na umalis kang nabago mula rito. Alam mo, gaya ng sabi ko, hindi naman mahirap malaman ang kalooban ng Diyos. Ang mas mahirap ay talikuran ang sarili nating gusto para sundin siya. Mahirap yon, pero sana ay maisama mo ito sa iyong panalangin. Simulan mong kausapin ang Diyos. Diyos, hindi ko kaya. Kung ako lang, lubos akong magpapasakop sa kasalanan. Tulungan mo ako, iligtas mo ako. Tutulungan ka niya. Papuri sa Diyos. Pumikit ka, ipagdarasal ko ang iyong buhay. Aleluya, Panginoon Diyos at Ama ko. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil ang gawaing ito na ginagawa namin dito sa YouTube ay naging isang pagpapala. Ilang buhay na ang nabago, ilang mga himala, Ama, ang nasaksihan ko na. At hinihiling ko sa iyo ngayon, O Diyos, na gawin mo ulit. Ibuhos mo ang iyong kaluwalhatian sa amin, O Ama. Ilang tao ang kailangang makarinig ng salitang ito ngayon, aking Diyos? Kaya naman, nagpapasalamat ako sa iyo dahil kapag pinakakailangan namin, iyon ang oras na kinakausap mo kami sa iyong salita. Diyos, alam din namin na walang saysay kung makikinig lang kami, pero hindi susunod sa iyong tinig. Kaya hinihiling ko, Panginoon, maawa ka sa amin tulad ng ginawa mo kay Lot at sa kanyang pamilya. Ilayo mo kami sa mundo, Ama. Alisin mo ang pagnanasa namin sa kasalanan at makamundong bagay. O Panginoon, naniniwala akong nais mo kaming pagpalain at kayang bigyan ng marami. Hanggat hindi kami namumuhay ayon sa iyong kalooban, naniniwala akong hindi mo pa ibinubuhos lahat ng biyaya dahil baka lalo pa kaming maligaw. Ama, bigyan mo kami ng pusong handang sumunod. Huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso, kundi iligtas mo kami sa kasamaan. Gabayan at tulungan mo kaming magpatawad sa aming mga kapatid at kaaway. Ama, nais naming mamuhay ng may kabanalan. Ayaw naming hayaang maghari ang kasalanan sa aming puso kahit kailan. Ama, pakabanalin mo kami. Naway araw-araw ay hangarin namin ang kabanalan dahil kung wala ito, walang makakakita sa Panginoon ayon sa iyong salita. O Diyos, alam namin na ang pinakamalaking himala ay kaligtasan. At walang saysay ang biyaya sa mundo kung mawawala ang aming kaluluwa. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo, Panginoon, tanggapin mo ang panalangin na ginawa ng lalaking ito at ng babaeng ito dito, ngayon. Humihingi sila ng tawad sa kasalanan at naniniwalang si Jesus ang tagapagligtas. O Diyos at Ama, hinihiling ko, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at iligtas sila mula sa darating na kaparusahan. Alam namin na ang mundo ay nasa kadiliman, nasa ilalim ng masama, ngunit hindi kami tagamundong ito. Tayo ay mga tagapagmana, kasama ni Kristo, ng buhay na walang hanggan na kanyang ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. O Jesus, gusto naming makasama ka araw-araw.
Nais ka naming yakapin at mahalin magpakailanman. Tulungan mo kaming mahalin ka kahit ngayon din. Higit sa lahat ng bagay, higit sa aming pamilya, higit sa aming kalagayang pinansyal, higit sa mga material na bagay, higit sa sino mang mahal namin dito sa mundo. Gusto naming mahalin ka pa ng higit at higit pa ng mas higit pa. O Panginoon, manatili ka sa amin. Tulungan mo kaming tapusin ang mga ugnayang hindi mula sa iyo. Nais naming maging tapat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Ama, iniunat ko ang mga kamay ko. Pinapahira ng langis ang bawat tao dito at hinihiling ko sa iyo. Wasakin mo ang lahat ng pamatok ng kaaway, lahat ng masamang pang-aapi, lahat ng naitanim na binhi ng kasalanan sa puso at isipan ng taong ito ay bumagsak nawa ngayon sa pangalan ni Jesus. Lahat ng kuta at sinasabi ng kaaway na wala ng pag-asa, na ang tao'y mananatiling ganoon habang buhay. Alipin ng kasalanan, talunan, kasinungalingan lang ng dyablo. Itinataas ko ngayon sa pangalan ni Jesus. Ama ko, hinihiling ko, palayain mo ng lubusan ang taong ito sa mga bisyo. Bisyo ng sigarilyo, alak, pornografiya, prostitusyon, pagsisinungaling, pagnanakaw, at napakarami pang iba, Ama. Iligtas mo ang aming buhay at gawin mo kaming mga lalaki at babae ng Diyos para sa karangalan at kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Alleluia.